challenge sa Pilipinas sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ang dalawang China Coast Guard vessel na nag-conduct ng dangerous maneuver at ng shadowing sa BFAR vessel. Meron namang dalawang China Coast Guard vessel, ito yung 3065 and 3066 na nakabantay naman sa southeast entrance ng Baho de Masinloc. Sa kabila nito, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi totoong nakupkop ng China ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. In this particular mission, we showed our media friends that we are even anchored at a distance of 300 meters away from dun mismo sa bahura ng Baho de Masinloc. So in short, it's not true na wala na sa atin ang Baho de Masinloc dahil nakakaangkorahe nga tayo dito sa ganung kalapit lang. Secondly, ang mga Filipino fishermen nakakapangisda pa rin sa immediate surroundings ng Baho de Masinloc. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources have already mentioned that in this particular operation, they monitored and estimate a total of 168 tons of fish catch. Isa lang anya ang napatunayan dito na hindi maganda para sa China. The mere fact that they are still claiming as if Baho de Masinloc Lagoon belongs to them, kaya sila naglalagay ng floating barrier dito, is illegal and an illegitimate action coming from the People's Republic of China. Bumwelta rin si Tariela sa paratang ng China na gumagawa lang ng political drama ang Pilipinas sa issue ng umano'y pagsira ng coral sa Rosal Reef at Escoda Shoal. The stories that we provide are all supported by pictures, footages, and again, that's not drama. That's purely real story. Una nang pumalag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa patutsada ng Chinese Foreign Ministry na alisin na ang kinakalawang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil nakakasira umano ito sa dagat. Tinuring niya mapagkunwari o hypocritical ang China dahil bukod sa mas mapanira sa kapaligiran ng reclamation nito sa West Philippine Sea, napatunayan rin na labag ito sa international law. Hinimok naman ni Dr. Chester Cabalza ng International Development and Security Cooperation ang pamahalaan na paspasan ang pagsasabatas ng Maritime Zones Bill para mas mapagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat din niyang iisa lamang ang posisyon ng mga mambabatas sa issue alang-alang sa pambansang interes. Hindi military or coast guard ang posisyon sa pagkakanggol ng ating West Philippine Sea. It contains yung full of nation approach, full of government approach natin. It should be multi-sectoral. Kasabay nito, binabalangkas na ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ang work plan para palakasin ang trilateral cooperation sa aspeto ng seguridad, humanitarian assistance at disaster relief efforts. Napag-usapan ito sa ministerial meeting sa United Nations General Assembly sa New York. Napagkasunduan din ng tatlong bansa na ituloy ang pagkondena sa mga lumalabag sa international law at itaguyod ang freedom of navigation sa South China Sea para sa kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region. Robert Mano, ABS-CBN News.